Ang ikaapat na wika ay ibabahagi po sa atin ni Sister Sheena Gutierrez mula sa Ibabang Bantigi. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ikaapat na huling wika ng Panginoong Hesus ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 27, talata 45 hanggang 46. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, ay nagdidilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lama sabaktani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa tagpong ito sa buhay ng Panginoong Hesus, ang lahat ng pagpapakasakit na sinapit niya hanggang sa ipako siya sa krus, ang pag-iwan sa kanya ng mga alagad, ang pagkakanulo sa kanya ni Judas Iscariote, ang pagkakaila sa kanya ni San Pedro Apostol makatatlong ulit, ang pagkutya sa kanya ng mga tao. Kung tayo ang nasa katayuan niya, maaaring ang galit, paghihinakit, pagdududa at kawalan ng pag-asa ang ating madarama. Pero hindi ganon ang Panginoong Hesus. Sa kabila ng pagpapakasakit na sinapit niya, walang anumang pagsusumbat, galit, pagdududa, at lalo't higit, hindi siya nawalan ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos Ama. Bagkus, buong puso niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Sa simula pa lamang ay nababatid na niya ang mga pagpapakasakit na kahihinatnan niya. Pero hindi kailanman siya tumaliwas sa kalooban ng Ama. Buong kababaang loob niyang isinunod ang kalooban ng Ama. Sa nangyayaring ito sa Panginoong Hesus, makikita nating ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos Ama at ito rin na magdadala o magbubunsod sa ating pagpapakasakit. The reason why Jesus has forsaken is not because He is a sinner, but because of all of our sins. Inako at inaalay niya ang kanyang buhay para sa pagtubos sa ating mga kasalanan, upang maipakita at maiparamdam sa ating lahat ang kanyang tunay na pag-ibig, pagdamay at pagpapatawad sa kabila ng mga pagkakasalang nagagawa natin, sa kabila ng mga pagdududa at mga tanong natin sa kanya sa tuwing tayo ay humaharap sa matinding pagsubok sa buhay. Sa akin pong personal na karanasan ng aming pamilya, sa edad ko pong ito, hindi ko po masasabi ko pong hindi naging madali ang lahat. Marami ng mga pagsubok na pinagdaanan ng aming pamilya. Family problems, financial problems, at kung ano-ano pa. Pero sa tulong at awa ng Diyos, ay napagtugupuyan namin ito sa malinis na paraan. Pero hindi pa po doon natatapos ang lahat. Para po sa akin, ang pinakamabigat na hamon is itong pinagdaraanan namin sa kasalukuyan. Taong 2023, nang madiskubre na ang aming nanay, ay may malubha na po palang karamdaman. Thyroid cancer. Stage 4. Napakasakit po para sa amin ang nangyayaring ito kay nanay. Ang hirap pong tanggapin ng ganitong krus ng buhay. Noong mga panahon po kasing iyon, nandun po ako sa Dubai, sa pinsan ko po. Nag-aalaga po ako ng kanyang anak. Sa una po, pasakit-sakit lang daw po yung hita ni nanay. Ang akala lang po namin ay simpleng rayuma. Tapos parang hindi na po lumilipas ang pananakit nito. Ilang buwan na, kaya nagpatingin po siya. Sa unang findings po, wala po namang nakita. Naresitahan lang po siya ng pain reliever. Pero lumilipas ang mga araw, buwan, hindi pa rin nawawala ang pananakit nito. Kaya nagdesisyon muling magpatingin. At sa makatwid po, after ng kanyang mga pagkonsulta sa doktor, doon po nakita sa result ng x-ray ng hita niya
na yung gitnang parte ng buto ng hita niya is wala ng laman. Yung tigkabilang gilid is manipis na anytime pwede nang maputol. Kaya hindi na po siya pwedeng maglakad ng sobra, hindi na pwedeng mapwersa. Ang next po niyang schedule ng check-up is June 29. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, June 28, tumaas po ang presyon ni mother. Kaya sinugod po siya sa ospital. Then doon po sa ospital, dahil nga po sa talagang bilisan ng galaw ng mga nag-a-assist, napurasa po nila ang pagbubuhat kay mother na naging sanhi ng pagkaputol po ng buto sa hita niya. Imagine, nung sabi po niya, kung i-rate daw po up to 100 yung sakit na naramdaman niya, is over 100. Gano'n po kasakit para sa aming mga anak niya na malaman yung ganong pinagdaraanan ng isang napakabuting ina. Dahil nga po sa nangyari, kailangan agad siyang maoperahan. Doon po nag-umpisa yung tanong kung bakit Lord? Then after ilang weeks, lumabas na po ang result ng biopsy ni mother. July 26, my birthday. Schedule po yun ng check-up ni nanay at yun din ang araw na sinabi sa kanila ng doktor na thyroid cancer yung sakit ni mother. At yun din po ang pinagmula ng pananakit ng hita niya. Hindi po nila agad sinabi yun sa akin. Ayaw din pong ipaalam ni nanay at tatay yung tunay na kondisyon ni nanay kasi nasa malayo po ako. Pero isa sa mga kapatid ko ay nagsabi po sa akin ng tunay na kondisyon ni nanay. Napagkasunduan na lang po namin na huwag na pong ipaalam sa kanila na alam ko na ang totoong nangyayari. Kasi bilang anak, ayaw din po namin mag-alala sila sa akin. Mayroon naman po kaming prayer time when we heard that bad news. Pero dumating pa rin po ako sa puntong yung tila mapapasabi akong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Humantong sa puntong questionin si God, bakit po Lord? Bakit po nangyayari ito kay nanay? Bakit po nangyayari ito sa aming pamilya? Mabait naman po si nanay, wala po siyang bisyo, mabuti po siyang ina, nasa bahay lamang. Kaya bakit po Lord? Napakadaming bakit na may laman ng paghihinakit, pagdududa at pagkabahala. Sobrang hirap tanggapin, sobrang sakit. Sa tagpong ito ng aking buhay, mas nangibabaw ang makamundong emosyon, which is hindi po tama. Kasi walang sino man sa atin ang may karapatan to question God. Kapag dudahan siya, na maghinanakit sa Kanya, mawala ng tiwala sa Kanya, kasi maraming beses na pong napatunayan sa pamilya namin at sa ating lahat, ang kabutihan niya, ang kagandahang loob niya, ang pagmamahal niya sa atin. During those hard times din po, hindi po si Lord nag-fail na iparamdam sa amin ang kabutihan at pagmamahal niya. Kasi noong kailangan po namin ng pera pambayad sa hospital bills, may mga taong kusang loob na nagpapaabot ng tulong pinansyal. Mga kamag-anak, mga kaibigan, at katrabaho ng kuya. Mga taong nagdarasal, nag-donate ng dugo, at mga taong nagpapalakas ng loob namin. Sila po ang naging instrumento ni Lord upang tulungan kami sa pagsubok na kinakaharap. And malaking bagay din po is yung katatagan at pananampalataya ang pinapakita po sa amin ni nanay. Yung faith niya po kay God, sobrang hinahangaan ko kasi siya pa po yung nagpapaalala sa amin na maging matibay at magtiwala lang kay Lord. Tumingala lang sa langit, sa Panginoon, at patuloy na manalangin. Siya po yung may karamdaman, pero siya pa po yung pinakamatatag sa amin. Kaya sino ba naman ako para magreklamo kung yung mismong nakakaranas ng sakit ay patuloy na nagpapakatatag at lumalaban dahil sa pagmamahal niya sa amin. Parte na po ng ating buhay ang mga pagsubok. Mga pagsubok na nagpapalakas, nagpapatibay sa atin. Kaya ang hamon po sa ating lahat is, lagi nating isipin na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Lahat ng problema ay may solusyon. At walang imposible pagdating sa Panginoon. Tingnan na lang po natin kung paano tayo nagtagumpay sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan.
Tulad na lamang po sa COVID-19, nakaraos tayo dito dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya niyang baliktarin ang lahat ng bagay, ang lungkot sa saya, ang sakit sa kagalingan, ang pagkabigo sa tagumpay, at ang imposible sa posible. Dahil siya ay Diyos na totoo, ang kailangan lang nating gawin is magtiwala, manampalataya, maghintay at huwag mawawala ng pag-asa. Hindi laging yes ang sagot sa panalangin natin. May pagkakataong no. Kasi alam ni Lord kung ano ang makakabuti sa atin, na baka yung pinagdarasal natin ay hindi pala makakatulong para mag-grow tayo as a Christian, na makakapagdala pala yun sa ating kapahamakan. May mga times na ang sagot is, maghintay ka lang anak. When the time is right, the Lord will make it happen. Isaiah 60:22. Bilang pagtatapos po, nais ko pong sabihin sa family namin, lalo na po kay nanay at kay tatay, salamat po sa pagiging matatag sa mga sakripisyo nyo para sa ating pamilya. Kuya, salamat din sa support ang binibigay mo sa ating pamilya, sa mga kapatid ko, sa mga titos and titas, mga pinsan. Nanay, kapit lang po. Patuloy lang po tayong manalangin. Magtiwala at tumawag sa Kanya. Sana po ay hindi ka na po mag-compute sa mga gastos na nagagastos para ang isipin nyo na lang po ay pagpapagaling dahil magtiwala po tayong God will provide. At nagpapasalamat din po ako kay na Ate Andrea at Ate Marivic sa every Wednesday po nilang pagnonobena sa amin sa Ina ng Laging Saklolo. Malaking tulong po at biyaya ito sa aming pamilya sa pagsubok na kinakaharap. Magiging answered prayers din po ang nagkakaisa nating kahilingan kung luluubin ng Panginoon at sa tulong ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria at ni Santo Padre Pio. Muli po sa mga taong dumaranas ng ganitong klaseng pagsubok o mas higit pa, patuloy lang po tayong magdasal, umasa, at ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Ika-4 na wika, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Maraming salamat, Sister Sheena, sa iyong pagbabahagi.